Shalom Aleichem. Shalom Aleichem mga kapatid. Andito tayo sa ating Preaching in the Wilderness series, and then pinabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang Ebanghelyo na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. At ang Ebanghelyo ngayon ay hinango ayon sa Ebanghelyo kay San Lucas, Kabanata 1 ng mga talata 26 at 38. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa akin, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yan ang background ko pala is decoration ng Jollibee San Joaquin sa Pasig, mga kapatid. Sa mga alam naman natin ngayon, sa mga establishment na lalo na kung mga public or mga public establishment, ay halos bihira na tayo makakita ng ganitong mga design, no, mga decoration. Ang mga establishment, lalo na kapag mga mall, especially mga mall, sometimes they are not displaying sinasabi na Merry Christmas. Ang nilalagay nila ay Happy Holidays. Pero nung nanalo si Trump, sabi ni Trump sa US, sabi niya hindi na tayo matatakot na magbati ng Merry Christmas, sabi niya. So tingnan natin yung mga changes na gagawin ni Donald Trump sa US. So, sa atin, halos na-secularize na tayo. Yung mga negosyante ay hindi na maglalagay ng outright greetings na Merry Christmas, kundi Happy Holidays, sabi nga nun. So yun yung mga negosyante. At instead na bilhin yan, katulad dito, bilhin sa Jollibee sa San Joaquin, ay ang ilalagay nila ay yung
Santa Claus, yan, mga ganun, mga reindeer, yan, mga reindeers, and then Santa Claus. Pero at least magpapasalamat tayo na mayroon pang mga establishmento na gumagawa nito. Maging sa Makati, mga kapatid, dati halos lahat ng mga building sa Makati ay may mga bilen, hindi lamang Christmas tree. So praise the Lord for it, mga kapatid. So ang araw ngayon ay holiday of obligation sa ating mga Katoliko sapagkat ngayon ay kapiyastahan ng Immaculate Conception. Though December 8 supposed to be, kaso lang dahilan sa kahapon ay linggo is the primary na holidays of obligation sapagkat alam naman natin sa atin sa Catholic Church ang every Sunday is a holiday of obligation dahilan sa ang linggo ay pagdiriwang natin ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan at sa katuruan ng ating simbahan at yung maging doon sa 1 Corinthians chapter 11 na ang sa tuwing gagawin natin ang banal na misa ay ipinagdiriwang natin ang kamatayan at ginugunita natin kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So that is why ang linggo na holiday of obligation that patungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya mo-overpower ng ibang kapiyastahan. That is why ngayon ang kapiyastahan ng Immaculate Conception. Nung sa administration ni President Duterte, dineclare niya ang December 8 as special non-working holiday. Pero December 8 yun, since na ang December 9 ay simbahan lang ang may gawa dahilan sa, yun nga ang reason natin, simbahan lang may gawa. Ang reason, it is because hindi niya pwede sapawan or pagsabayin yung holiday of obligation ng Immaculate Conception doon sa tawag nito, doon sa kapiyastahan ng Immaculate Conception. Sabi ni brother, good morning brother Gary, bakit ka naka-black item? Hey brother, wala to, hindi to related to sa hindi to related brother John sa kapiyastahan. Basta sinuot ko lang for the sake, ako kasi tagalabas sa amin. O minsan, kapag may sinuot ako kagabi, sinusuot ko ngayong umaga kapag nagla-live ako. Wala, hindi to related sa sa Immaculate Conception na yung pagkan ko lang, suot ko lang damit. Pinapakita ko lang yung t-shirt ko na Nike. So, hindi yan, walang kaugnayan yan, Brother June. Ako kasi tagalabas sa amin kaya nagtitipid ako, Brother June. Okay. So, itong, lalo tayong mga kapatid na mga Katoliko, ay itong kapiyastahan na ito ay hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo ng malaliman sapagkat ito ay very deeply or highly theological matters. Try nyo i-search sa Google kung confused kayo about it, halimbawa sa Catholic Answer. So yan yung mga kapatid. Ang Catholic Answer ay halos every topic in the Bible, in our Catholic faith ay na-discuss na po nila. So, ito mga bagay na ito ay pagkakatiwala ko na lamang sa kanila. Pero, tayo bilang Katoliko ay naniniwala tayo na kung ano yung itinuturo ng simbahan, mga kapatid, sapagkat kung maalaala ninyo, ang simbahan ay hindi magtuturo ng mali or hindi tama. Amen? Naniniwala ba tayo doon? Amen. You're supposed and we are supposed to say amen and agree to that. Kasi
Kung maalaala niyo na sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 20, sinasabi doon na I will be with you till the end of time, mga kapatid. Diba? At the same time, kung babasahin natin doon sa John chapter 14 hanggang chapter 15 and then chapter 16, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, happy anniversary, Brother John. Okay. Kami ngayon ding December, Brother John. So, doon sa Matthew 28 verse 20, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na I will be with you till the end of time. Sinabi niya sa kanyang mga lagad, sa kanyang simbahan. So therefore, kung kasama natin ang Panginoong Jesucristo, never na ang kanyang mga alagad o ang kanyang mga tagasunod ay magtuturo ng pagkakamali. At the same time, yung sabi ko sa inyo, na pagdating doon sa John chapter 14, hanggang doon sa chapter 15 at saka chapter 16, di ba sinasabi niya doon na isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo. Yan. Tingnan natin ito mga kapatid. Ito sabi niya. John chapter 14 verse 15 to the following verses. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Magiging kasama ninyo magpakailanman, mga kapatid. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit makikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo. You see? Then verse 20, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. So ang kausap dito ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang mga lagad. Ayun yung pinaka-context sa kanyang simbahan. Sa kanyang simbahan. Ang kausap dito mga lagad, ang kanyang simbahan, di ba? Na doon pa lang sa Matthew 16, di ba? I will build my church, at ipinangakuan niya nga na isusugo niya ang Espiritu Santo na magiging kasama natin ng simbahan magpakailanman. See? Ito. Ang patnubay at na magiging kasama ninyo magpakailanman. Yan. And then, dito sa verse, Verse 20, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Then dito sa John chapter 15 verse 26, mga kapatid. Ang sinasabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpatutuo tungkol sa akin. So you see? Okay? Nakikita niyo mga kapatid? Ang iba natin mga kapatid na ibang sekta, isingit na rin natin, though we are talking about the Immaculate Conception, kumbaga parang we are laying the foundation ng ating pananampalataya na ang ating simbahan ay hindi magtuturo ng mali sapagkat siya'y pinapatnubayan ng Espiritu Santo magpakailanman. Then later, makikita natin doon sa Book of Acts na ang Espiritu Santo ay kumikilos. God bless you, Gina Clark. Happy Fiesta ng Immaculate Conception, kapatid. Okay. Sa John chapter 15, verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ay paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo. Yan, di ba? Tinatanggi ng ibang sekta. Brother lang ako, Jenny Clark. Tinatanggi ng ibang sekta na Diyos ang Espiritu Santo,
Pero papaano siya susuguin kung siya ay kapangyarihan lamang? Kung siya ay power lamang? Di ba? Okay. Then, at buhat sa Ama, at siya ang magtuturo at siya ang magpatutuo tungkol sa akin. Siya ang ginamit sa Espiritu Santo ay siya. Ibig sabihin, personalidad ang Espiritu Santo. Hindi siya, he is not a power. At papaano makapagpatutuo ang kapangyarihan if it is not a person? Di ba? Basic English, di ba? It's okay. Ano lang yan, pahapyaw lang yan. Kasi singit lang yan sa kapiyastahan natin sa Immaculate Conception. We are just laying the foundation ng ating turo ng patungkol sa ating simbahan na hindi magtuturo ang simbahan ng mali sapagkat kasama niya ang Espiritu Santo. Okay, mga kapatid? Okay. Sa John chapter 16 verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya hindi ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag mga bagay na darating. You see? Di ba makita? Very clear na ang Espiritu Santo ay kasama ng simbahan from the very beginning, after the ascension ng Panginoong Jesucristo. Di ba? After ng ascension ng Panginoong Jesucristo, after 10 days, dumating ang Espiritu Santo. And since then, from the first century, from the start of the church, until now, kasama ng simbahan ng Espiritu Santo na siyang magtuturo sa simbahan ng buong katotohanan. Di ba? So, balikan nyo, chapter 14, mula chapter 14 hanggang dito sa chapter 16 in John. Alinaw ko niyan, mga kapatid. That is why, hindi pwede na magturo ang simbahan ng pagkakamali, especially this Immaculate Conception. Ang paglilihi kay Mama Mary na ipinaglihi siya na walang kasalanan. It is not for her para i-glorify natin siya, para sambahin na Diyos. Hindi natin siya ginaganon. Kundi inihanda siya ng Diyos, iniligtas siya ng Diyos. Yan yung dikwan ng simbahan. Yung tinatawag na preventive salvation ng Kanya. Niligtas siya ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ng iba doon sa Magnificat ng Panginoon. Yung Magnificat ni Mama Mary na, my soul proclaims the greatness of the Lord. Na ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Yes, Mama Mary, ang tagapagligtas niya ay Diyos. Niligtas siya ng Diyos prior. Ang ingkwan ng simbahan, ang halimbawa niya is parang ganito, mga kapatid. Merong butas doon sa unahan, naglalakad siya. Prior pa man siya mahulog doon sa butas, ay na-prevent na siya na mahulog doon. Yun yung paghahalimbawa ng Immaculate Conception. Na na-prevent na siya, inihanda na siya, nilinis na siya, niligtas na siya kasi not for her, but for our Lord Jesus Christ, mga kapatid. At kung titingnan, alam nyo, ngayon ko lang to, just recently ko lang na-discover, mga kapatid, na sa Bible, merong tinatawag na verse sa Bible na sa Wisdom chapter 1 verse 4 na hindi papasok ang karunungan ng Diyos sa isang taong makasalanan. Do you think wala itong ugnayan doon sa Immaculate Conception? No. It has, mga kapatid. Sa Wisdom chapter 1 verse 4, basahin natin doon. Recent ko lang din to, narinig ko lang din ito, pero I believe that ito yung pumapatungkol sa kay Mama Mary. Bakit? Hindi papasok. Kung marumi si Mama Mary, hindi pwede na ipasok sa kanya or hindi pwede na mailagay sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Wisdom, mga kapatid, Wisdom chapter 1 verse 4.
Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. So you see, that is why there is a need na i-purify or i-cleanse prior pa man dumating ang Panginoong Jesucristo na dumating sa sinapupunan ni Mama Mary, ay inihanda na si Mama Mary sapagkat ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Sa Wisdom chapter 1 verse 4, sabi dito, ang karunungan ay di ipapasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. So you see, hanapin natin sa English. Ang ganda ng kwan sa English eh. Okay. Wisdom 1:4. Okay, sa English natin hanapin. So makikita natin na may support na agad. Okay. May support na agad sa Old Testament pa lang, mga kapatid. Then why many other separated brethren continue to protest against the Word of God? Na mismo ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo na. Sabi dito, wisdom will avoid a deceptive soul that plans evil. Wisdom won't make her home in a body, okay, in a body that is devoted to sin. So you see, sa tingin ba natin, walang kaugnayan to, o aksidente lang, or ano lang yan, wala lang itong Wisdom chapter 1 verse 4, mga kapatid. No, it's not. God plans it all. Yun yung Immaculate Conception na inihanda si Mama Mary, inilinis siya beforehand para sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay magiging karapat-dapat siya na magiging tabernakulo or magiging bagong Ark of the Covenant. She is the new Ark of the Covenant. Alam naman natin sa Old Testament, ang Ark of the Covenant ay napakabanal. Kaya nga yung tauhan ni David, nung hinawakan niya ang Ark of the Covenant, si Usa, kung naalaala nyo, namatay in a very instant. Kasi hindi siya karapat-dapat sapagkat sadyang napakabanal ng Ark of the Covenant. That was in the Old Testament, mga kapatid. Ang nakalagay lamang doon ay yung tablet of the Ten Commandments. Si Mama Mary, ang nakalagay ay hindi lang tablets, kundi mismo ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao sa kanyang sinapupunan. So, si Mama Mary, magiging incompatible siya kung hindi siya inihanda ng Panginoon na magiging tagadala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sinapupunan. She will be incompatible and it will contradict dito sa Wisdom chapter 1 verse 4, mga kapatid. That is why ang Immaculate Conception ay pinaniniwalaan at dinefine. Hindi inimbento, dinefine ng simbahan. Hindi inimbento. With the guidance of the Holy Spirit. Na ang Holy Spirit, ipinangako na nga, binasa natin doon sa John chapter 14 hanggang chapter 16, ilang beses binanggit ang patungkol sa Espiritu Santo, that He will be with us forever. He will be with us in the church forever. Kaya nga dito, mga kapatid, tingnan nyo dito sa Book of Acts. Sa Acts of the Apostles, mga kapatid. Okay. Hanapin natin mga kapatid. So that is why we in the Catholic Church believe in Immaculate Conception.
Okay. Dito sa Acts chapter 16, mga kapatid, buksan po sa Bible. Sa Acts chapter 16, how the Holy Spirit works, mga kapatid. Sa Acts chapter 16, since na ang Espiritu Santo ay kasama ng simbahan, dito sa Acts chapter 16, may isang instance dito, mga kapatid, sinasabi dito, okay. Sa verse 6, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Okay? You see? Nakita nyo? They were prevented by the Holy Spirit to go to Asia to preach. Then verse 7, pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. You see? They were prevented by the Holy Spirit. Bakit? They were prevented by the Holy Spirit. Hindi sila pinapayagan mo na mangaral doon, sa lugar na yaon. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Kung ginawa ng Espiritu Santo yun, in the early church, kina San Pablo, na pinigilan sila na mangaral sa Asia at pumunta sa lugar na iyon, can he not prevent the church in teaching that the Blessed Virgin Mary is Immaculate Conception? Can he not? He can, because he is with the church until now, from the very beginning, mga kapatid. That is why. Ngayon, kung halimbawa ganito na lang. So you see, yun yung isa sa mga instance, hindi lamang yan, hindi lamang ito. Hindi lamang itong nangyari na ito, mga kapatid. Hindi lamang ito nangyari dito sa kina San Pablo. Marami pa. Okay. May mga instances pa, mga kapatid. So, kung nagawa ng Espiritu Santo yun noong unang panahon, sa panahon ni Apostol San Pablo, therefore, masasabi natin that until now, the Holy Spirit is guiding the church to teach na walang pagkakamali. Kasi yun yung trabaho na ibinigay sa kanya yun sa mula from John chapter 14, John chapter 15, hanggang chapter 16, mga kapatid. So therefore, the church strongly believe that the Immaculate Conception is true. Base doon at sinusuportahan ng Wisdom chapter 1 verse 4. Amen? And then, ito yun nga, pinakapakita dito sa Acts chapter 16, verse 6 and 7, na makikita natin na ang Espiritu Santo ay kumikilos to prevent the apostles from doing contrary to the will of God, mga kapatid. Kasi kasama ng simbahan ng Espiritu Santo. Okay. Yan, mga kapatid. That is why, so tayo mga Katoliko, may basihan yung ating kapiyastahan ng Immaculate Conception, biblically speaking. Hindi lang ito gawa-gawa, hindi ito gawa-gawa ng simbahan. Kaya nga sinasabi ng simbahan sa kanyang proclamation doon na hindi nila inimbento ito, dinefine lamang nila.
Ako, Brother John, isa sa si Saint Paul. Siya yung nakarating sa Espanya. At si San Pablo naman yung at yung taga-Espanya naman na na-reach out ni Saint Paul ay siya naman nagdala ng pananampalataya dito sa atin. So yun mga kapatid. Yun yung mga example na binigay natin. That is why the church believes in the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ibig sabihin, paglilihis sa Kanya ng walang bahid kasalanan sapagkat inihanda siya ng Panginoon para sa mga gawain na siya ang magdadala ng ating tagapagligtas. Katulad nung binasa natin yung Ebanghelyo ngayon, yung sa Annunciation, Luke chapter 1 verse 26 to 38. Inihanda siya ng Panginoon priorhand or beforehand para maihanda ng dwelling place ang Panginoong Kristo sa kanyang sinapupunan. At yun nga sinabi ng Wisdom chapter 1 verse 4 that the wisdom will not enter into the corrupt souls, sa taong makasalanan. Dito sa 1 Corinthians, ano naman yung wisdom? Wisdom naman pala yun, karunungan. Pero alam naman natin, kung nagbabasa ka ng Bible, alam naman natin dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse verse 22. Okay. Dito sa 1 Corinthians chapter 1, basahin natin. Sa mga napapahamak ang patungkol sa okay, ito. Natin. Hindi ko makita. Hanapin natin makita. Dito sa 1 Corinthians chapter 1. Na may related siya dun sa Wisdom chapter 1 verse 4. Okay. So 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. The power and wisdom of God. So, ang Panginoong Kristo yung karunungan. So, doon sa Wisdom chapter 1, verse 4, makikita natin yung relations, mga kapatid. That is why there is a need or it is necessity that the Blessed Virgin Mary be prepared beforehand. Kasi hindi pwede na papasok ang Panginoong Kristo sa isang taong makasalanan. Yan, yung sinasagot ng Wisdom chapter 1 verse 4. So you see, at itong 1 Corinthians chapter 1 verse 24, and then yung Wisdom chapter 1 verse 4 ay magkaugnay, mga kapatid. That is why we in the Catholic Church believe in the Immaculate Conception. Okay? At alam niyo ba doon sa isang approved na apparition ng simbahan, Brother Jun, saan ba yung approved ng apparition ng simbahan na kung saan ay binanggit ni Mama Mary na I am the Immaculate Conception? So, ang narinig ko kay Hams Carey kahapon,
Sabi niya, ang Immaculate Conception, ang nakakaalam lamang nito ay mga pari. Pero nung tinanong sa Our Lady of Lourdes, ayun, sa Our Lady of Lourdes, yung mga bata na pahayagan ng apparition ni Mama Mary doon sa Our Lady of Lourdes ay tinanong siya nila ng mga pari, yung mga bata, kung sino siya. Sabi niya siya babae siya, tapos ang sabi niya, I am the Immaculate Conception. Yung term na yan is very theological term na hindi pa basta-basta ginagamit noon ng simbahan. Kasi later lang yan dinefine or pinroklama ng simbahan yung Immaculate Conception, mga kapatid. Kasi ang simbahan, hindi Saint Bernadette Soberano. Kasi ang simbahan, tayo, alam nyo, hindi tayo basta-basta nagdideklara ng, halimbawa, kahit yung mga miracle, yung mga miraculous healing, yung mga apparitions, it takes many years bago aprobahan, bago ipakita, ipahayag sa publiko kung ito ba itotoo o hindi. Katulad nung sa atin, dito sa Pilipinas, for example, di ba may hindi na-aprobahan na apparition? Yung apparition sa lipa. Di ba marami nasaktan noon, di ba? Kasi gano'n na simbahan. Ngayon, nung tinanong daw itong mga bata kung sino ba ang sabi niya, sino siya? Siya ang Immaculate Conception. So sa Our Lady of Lourdes, ang approved na apparition ng simbahan ay pinakilala ni Mama Mary ang kanyang sarili sa mga bata. Ngayon nga, sinasabi ni Brother John, na Bernadette Soberano, na siya ang Immaculate Conception. Nagulat yung mga pari kasi ang termino na iyon ay hindi naman basta-basta hindi ginagamit ng simbahan pa. Kasi hindi pa nga-approve. And then why these children know this term? So nagulat sila, mga kapatid. So doon sa approved ng apparition ng simbahan sa Our Lady of Lourdes, kino-confirm ni Mama Mary that she is the Immaculate Conception. At yun din ang pinatutunayan ng banal na kasulatan sa Wisdom chapter 1 verse 4 and then yun sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24, mga kapatid. And then si Mama Mary is the new Ark of the Covenant. New Ark of the Covenant. Ang old Ark of the Covenant, ang nakalagay doon is 2 tapyas ng bato. Ang sinapupunan ni Mama Mary ay hindi tapyas ng bato, kundi ang Panginoong Jesucristo, the second person in the Divine Trinity, na nagkatawang tao. Good morning po, Miss Joanne Tanyola. Okay. Yun, mga kapatid. Ano ba ang greater? Yung tapyas ng bato na inilagay doon sa wooden box na pinagawa ni Moses sa Exodus chapter 25, or si Mama Mary, or si Jesus? Which is the greater? The law written in the tablet of stones, or our Lord Jesus Christ, which is Creator, which is Redeemer, which is the second person of the Divine Trinity, which is the wisdom of God, which is the lawgiver. Di ba? Lawgiver ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung babasahin natin dito sa Matthew chapter 5, makikita natin, sinasabi noon sa inyo, sabi lagi ng Panginoon, sinasabi noon sa inyo. Pero pagdating doon sa New Testament, sa Matthew chapter 5, especially sa part na yun, and so forth, sa part na yun, but now I say unto you, di ba? Makikita natin. So therefore, He is the new Moses, the lawgiver. He is the Messiah, the Son of God. God who became flesh, John chapter 1, verse 1 to 3, then verse 14, Colossians chapter 2, verse 9, Philippians 2, 5 to 8, Hebrews chapter 1, verse 3, and then verse 8, and then Isaiah chapter 9, verse 6, Isaiah 7:14. So He's greater than the tablet of stone.
far more greater. Hindi, actually, hindi pwede may hambing yung bato, yung tablet of stone. Doon si Jesus Christ, sinabi niya na siya rin yung rock. He's the rock of our salvation. 1 Corinthians chapter 10, verse 4, di ba? So, kung yung Ark of the Covenant na yun, ay hindi basta-basta siya mahawakan. Kaya nga namatay yung 2 tauhan ni David at na-stay sa bahay ng isang tao at pinagpala ng Diyos yung sambahayan na yun. Di ba? Nung pinakuha ni David, yun yung instance na alala nyo, nung pinakuha na ni David yung Ark of the Covenant sa bahay na yun, ay si David ay nagsasayaw. Hinubad niya kasuutang paghahari niya at nagsasayaw na parang baliw. Kaya pinuna siya ng kanyang asawang si Michal. And because of that, Michal ay hindi nagkaanak. Dahilan sa ganon. Okay. So yun mga kapatid, na ang Ark of the Covenant na yun, yung box na yun ay napakabanal na hindi basta-basta mahihipo ng kung sino-sino man. Kasi sadyang napakabanal. Much more si Mama Mary na hinanda ng Panginoon para ang kanyang sinapupunan ay pamamalagian ng ating Panginoong Jesucristo. Nang ito nga ngayong kapanahunan ng Kapaskuhan ay gugunitain natin ang kanyang kapanganakan. And prior to that ay kinakailangan ihanda ang sisidlan na kanyang paglalagyan at yan ang inang si Maria, mga kapatid. That is why we in the Catholic Church believe in the Immaculate Conception. So shalom, thank you, God bless Jenny Clark, Brother June, salamat at sa lahat nag-likes. 1,000 yung mga nag-likes and then sana 1,000 din talaga yung nasumilip. And then yung mga nag-tap ng screen, salamat. And then may 3 nag-share. And then yung hindi man nag-tap ng screen yet, they are watching us or nakinig sa atin, they consider to pakinggan ang ating paninindigan bilang Katoliko. Kaya hindi nagtatapos ang screen ko minsan. So hindi natin alam yon kung ilan yon. Yet they considered to watch our side at least. At the same time mga kapatid, lalo na tayo mga Katoliko na medyo hindi naman gaano kalaki or marami yung ating pinag-aralan, ang titingnan na lang natin, ito yung style mga kapatid. Ang style mga kapatid. Take note, ngayon all over the world at maging lalo na sa US na siyang kumbaga parang ang US ay sila yung exporter ng mga sekta at denominasyon sa buong mundo. Alam niyo ba sa US na grabe mga hardcore na mga pastor, mga theologian and even Bible scholars na nagko-convert sa Catholic Church. Even without monetary promises, actually, lalo silang, nawalan sila ng kita. Pero mo, pastor ka, ini-enjoy mo yung mga tithes, offerings ng mga tao, mga support, give up nila yun because of the truth. Just recently, maraming nagko-convert ng mga kapatid. So, yun yung titingnan natin. Yun yung isipin natin. If these people na mas matalino kaysa akin, they embrace the Catholic faith, ibig sabihin, tinatanggap nila yung lahat ng katuruan ng simbahan. Kasi bago nila tanggapin ang katuruan ng simbahan, struggle yan sa kanila. Pag-aralan nila, they need to study it all na kinukontra nila. At napatunayan nila na tama ang simbahan. That is why dito sa atin, just recently, 37 years na pastor nag-convert sa Catholic Church. After he studied deeply patungkol sa pananampalataya. 37 years. Ang dami-dami niya nang napag-aralan. So, isa yun sa mga titingnan natin, lalo na kung tayo na mga Katoliko, ay hindi naman talaga gaano kalalim sa pananampalataya.
magtanong tayo, why these people embrace the Catholic Church despite na mahihirapan sila? Mawalan sila ng kita, mawalan sila ng simbahan, mawalan sila ng kaibigan. Di ba 10% mawala sa iyo, mga love offerings. Gaano, wala naman silang pinapasweldo na masyado na matao, babayaran na naman nila sa church na tubig, kuryente. Wala naman silang mga staff sa masyado sa kanilang office, sa kanilang simbahan, unlike sa atin sa Catholic Church. So, ibig sabihin na ini-enjoy nila yung kanilang pananampalataya. But why they left it and then embrace the Catholic faith? Not because of any monetary promises, but because of the truth, mga kapatid. Yun nga, sabi ko sa inyo, 37 years pastor, just December 3, in-announce niya yung conversion niya sa Catholic Church. 37 years pastor. Try to imagine. So, yun, isa yung sa titingnan natin. Kung ito mga matatalino mga pastor ay nag-convert into the Catholic faith, ibig sabihin, ano yung nakita nila sa simbahan? Di ba? So yun yung magiging basehan natin mga kapatid, to stay and to be faithful in the church. Bakit ka alis? Yung mga hardcore Protestants nga, nag-i-embrace sa Catholic Church. Mga theologian, may mga doctorate degree, may mga Bible scholar pa ng mga Protestant that converts to the Catholic Church. Then ikaw pupunta ka sa ibang sekta, iwanan mo yung pagiging Katoliko mo. Yeah? Yun yung isa sa isipin mo, yun yung isa sa i-consider mo mga kapatid. Si Brother Noedora, yung kwento niya, yung nagustuhan kong kwento niya, na nag-convert sa Catholic Church. Alam niyo ba na actually, na testimony niya, hanapin niyo. Naabot pa sa korte yung ikakaso siya para hindi niya makuha yung mga ari-arian na napundar niya in his name. Kasi siya ay pastor eh. Lahat ng pag-aari ng simbahan mo, ikaw ang may-ari. Pero nagreklamo yung may mga elder siya. Nagreklamo sa korte. Yung sabi niya, sige, wag na lang iparating sa korte. Hindi na ako habol sa mga ari-arian na napundar ng simbahan ko in my name. 2 taon siya naghihirap mga kapatid. Talagang namayat daw siya kasi nawala ng suporta sa US, nawala yung mga tithes and offerings, mga support from other places. Nagtinda-tinda na lang sila mga gulay-gulay sa bundok. Doon nga sa bundok na yun, doon siya nadulas, kaya napilay siya. Nakakala niya, whole lifetime niya na ditiisin yung pagkapilay niya. Pero nagkaroon ng miraculous healing doon sa Palawan nung parang Feast of Divine Mercy yata yun, na bumaba sila sa sakyan, marami silang kasama sa sakyan, nagkaroon sila ng, nakita nila yung dancing of the sun. Nakita niya yung dancing of the sun. At after that, nung pagbalik na nila sa sasakyan, nagulat siya na nakapaglakad na siya ng maayos. Kasi kapiyastahan yata yun ng Divine Mercy. Nung sa Palawan siya. So simula noon, na after niya makaranas ng ganun, hindi niya na naranasan yung akala niya noon na hindi nagagaling all throughout his lifetime. So, despite of the odds, despite of na nawalan siya ng lahat ng bagay na para sa kanya, ay tinalikdan niya ito for the sake of the truth, mga kapatid. So, sana tayo ganyan, mga Katoliko. Tingnan natin yung mga kapatid nating mga Protestante na mga matatalino pa kaysa sa atin na in-embrace ang Catholic faith. Tapos tayo, hindi naman natin gaano kaalam pa yung ating pananampalataya, then basta-basta na lang natin iniiwan. It is no different with Esau. Si Esau, kapatid ni Jacob.
Anong ginawa ni Esau? Pinagpalit ni Esau ang kanyang birthright sa isang pagkain. Pero itong mga kapatid natin na mga protestante, pinagpalit nila ang karangyaan nila sa katotohanan. That is why they converted to the Catholic Church. Then si Alt Ekman sa Sweden, pero mo na nag-announce ng conversion niya in front of his congregation. A mega church pastor, founder ng mega church pastor sa Sweden. He converted to the Catholic Church. Pero mo, pag mega church pastor ka, kung required mo yung member mo na mag-tithes, kung may 10,000 members ka nga nagta-tithes, ano yun mga kapatid? Di ba? But, nag-convert sila sa Catholic Church because of the truth. Kasama yung Immaculate Conception na yan na kinakailangan nilang tanggapin. Then, pagdating nila sa Catholic Church, wala. Lalo na sa atin sa Catholic Church, hindi naman tayo mahilig magbigay ng mahilig magbigay ng mga pakimkim, baga. Hindi naman tayo mahilig magbigay ng 10%. Kung nagbibigay man tayo ng 10% sa mga charismatic group, hindi naman talaga diretso na pupunta sa simbahan. Di ba? Mga charismatic natin sa Catholic Church na may mga charismatic, nagpa-practice sila ng 10% and love offering. So yun mga kapatid, sana yun yung kukonsider natin. Why these people, mga matatalinong tao, nagko-convert into the Catholic faith, then ako, hindi naman talaga ako matalino. Bakit ako mag-convert sa ibang sekta? So sana yun yung kukonsider natin ng mga tanong mga kapatid. And lastly, sabi ka na Cardinal John Henry Newman, Blessed Cardinal John Henry Newman, isang Anglican, miyembro ng simbahang itinatag ni King Henry VIII, kasi King Henry VIII, hindi siya pinayagan na i-divorce ang kanyang asawa. So because of that, ang ginawa niya, humiwalay si King Henry VIII sa simbahan at nagtayo siya ng Church of England. Yan yung Anglican sa kasalukuyan. At yung predecessor niya, yan yung sa kanya ipinangalan nila na tawag na King James Bible, King James Version Bible. Kaya hindi kayo magtataka kung minsan may mga verses sa Bible ng King James na ginagamit sa atin against sa atin sa Catholic Church. Ayan. So malayo na yun mga kapatid. So shalom, that is by now mga kapatid. That is by now. Salamat sa mga nakiisa at nakibahagi, sa mga nag-like, nag-nood sa atin, at sa lahat ng hindi man nag-tap ng screen, pero at least pinakinggan tayo sa ating mixing or sa mababaw nating pagpapaliwanag. So, shalom and may God bless us all. A blessed Monday to all. Maligayang kapiyastahan ng Immaculada Conception. Amen.